Alright, meron pong bagong issue na pinapakulo ngayon si Bobong Marcos tsaka si Ontiveros. Meron po silang bagong pinapakulo patungkol po dyan sa tinatawag nila masturbation. Mantagin ninyo, baka nililigaw tayo, ano? Nililigaw tayo talaga sa issue ng bayan. Ngayon, ang pinag-uusapan nila yung... Yun po ngayon ang pinapauso nila. Yung kailangan magkaroon ng debate, si Bobong Marcos tsaka si Ontiveros, yung tinatawag na gano'n, masturbation. Yun po, kaya wag po tayong magpapaligaw sa mga to, wag po tayong masyadong magpapaniwala, baka iligaw po nila tayo dahil ang usapan dito, bakit nagkaroon ng numero yung bicameral report sa national budget. Sinong naglagay ng numero doon sa mga blank? Yun ang issue. Ngayon, nililis po nila ang issue. Dinadala nila sa masturbation, sa Jakul. O, di ba? Kailan pwedeng mag-Jakul? Kailan hindi pwedeng mag-Jakul? Yun po ngayon ang tinatawag nilang kailangan nilang liwanagin ng taong bayan. Nag-uusap po. Nagpapalitan po ng mga mahanghang na salita. Itong si Bobong Marcos tsaka si Ontiveros, baka magka-developan pa. May batas daw. May batas yung para hindi mabuntis, 0 to 4 years old yata. Kailangan ng turuan. Yan po dapat yan maging mapagbasid po tayo. Baka isang taktika nila yan para mailigaw yung tunay na issue na makakasuhan ng mga to. Perjury, tsaka bawal yon yung blank. Blank yung yung tapos bigla nagkaroon ng number pagdating dun sa GAA, sa GAA, bigla nagkaroon ng number. Pero dun sa bicameral committee report, walang number. Yun ang usapan wag yung judge. Wag yung sasalsalin yung usapan. Salsalan na yung pinag-usapan ng dalawa ni Ontiveros Wag ganon. O di ba, wag gano'n. O ito po mga kareaksyon, pakinggan po ninyo silang dalawa yung magbabaligtaran, hindi magbabaligtaran, magpapalitan po ng mga salita patungkol po sa salsalan. Because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Alright, reaction. TPPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Mantagin ninyo, itong si General Torre po. General Torre, nagsampa po ng kaso laban kay Idol Jason sa. Mantagin po ninyo yan. Bakit po siya nagsampa ng kaso? Dahil di umano doon sa nakita po ni Manong Jason sa na para yatang litrato yun na na-ospital si General Police Brigadier General Nicolas Torre. So nung ibinalita po yun ni Manong Jason sa na nasa ospital nga, marami naman ang nag-wish kay Police Brigadier General Nicolas Torre III. Marami pong nag-wish sa kanya. Ang wish ko sa kanya, siyempre, get well soon, General Torre. Sana'y lagi kang malusog kasi kailangan ka ng bayan. Ikaw ay PNP-CI DG Director na malamang ay kapalit mo si Marbil, di ba? O, di ba, hindi natin alam. Baka siyang ipapalit kay Marbil. O, sino pang ipapalit kay Marbil, di ba, na magaling? Wala na. Si General Torre lang ang may karapatan o kakayahan na palitan po si General Marbil, yung hindi addict, yung nagpapahaba lang ng oras.
At ito nga po mga ka-reaction, bago natin ituloy ang ating reaction video, ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe mga ka-reaction. Ayan po mga ka-reaction, nakikita po ninyo Reaction TV PH. Thank you President Mayor Duterte. Yan po ang ating silver play button na mapapasakamay po yan ng ating Pangulong Duterte bago po ang eleksyon ng taon na to. Pero meron po tayong bagong mission. Yung makamit po natin yung gold play button. Maniwala po kayo sa hindi. Mahigit 4 months pa lang tayo. Wala pa tayong 5 months. At road to 400 strong subscribers na po ang Reaction TV PH. At dahil sa inyong mga ka-reaction, mga nagtiwala at patuloy na nagtitiwala sa ating Reaction TV PH YouTube channel, maraming salamat po. At doon po sa mga hindi pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe na po kayo para maabot ko na yung rurok ng tagumpay. Alright, subscribe, like, and share. Share ang ating video, share ang ating video, share ang ating video. Yun po, no? Ginawa ko pa po yun. Kinompose ko po yun. Composition ko po yun. Yung share ang ating video. Pwede po ninyong mapanood yun sa Spotify. Hindi, dito lang. Wala pa sa Spotify. Anyway mga reaction, heto na. Pag-usapan na po natin ang napakainit, kumukulo at umuusok na balita na nanggaling lamang dito po sa social media. Ito po ang si Manong Jason Sa at ilang vloggers kakasuhan daw ni PNP CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. O diba, at least may kasama na si Robert Ace Barbers sa mga gusto nilang kasuhan, o diba? Marami pong mga vloggers ngayon na nasindak. Parang yung pelikula, sa sindakin si Barbara, gano'n. Ayan po mga ka-reaction. Halimbawa, pag sinabi mong si Diwata ay kamag-anak ni Police Brigadier General Nicolas Torre, ay baka mademanda po kayo. Huwag po niyo sasabihin yun. Dahil sa pagkakaalam ko po, si Diwata po ay isang Pilipino. At kung isang Pilipino po si Diwata at Pilipino ako, Pilipino si General Torre, ay magkakamag-anak tayo. Tayo ay mga Pilipino. Ngayon, kung tayo ay mga Pilipino at si General Torre ay kahawig niya si Diwata, ay wala pong masama doon. Minamasama kasi ninyo yung pagkakahawig ni General Torre kay Diwata eh. Baka mademanda kayo ha. Huwag niyong sasabihin kamukha ni General Torre si Diwata. Si Diwata ay isang vlogger. Si General Torre ay isang anong tawag doon? Anong tawag kay General Torre? Pagpatupad ng batas yun. Diba? Only in the Philippines po mga ka-reaction na ngayon lang tayo nakakita ng mga pulis na mayroong stethoscope. Yung aanuhin yung lupa kung may heartbeat, gano'n. No? Wala pa sa ibang bansa yan. Malay natin, meron pala sa ibang bansa. Hindi lang tayo na-i-inform. Pero dito mga ka-reaction, ayan po, ang hidwahan po ni General Torre at ni Manong Jason Sa ay nag-ugat po yan. Doon po sa di umano ay itinakbo sa ospital si General Torre. Ngayon, para yatang yung senior ni Manong Jason Sa ay hindi po yata totoo. Hindi yata totoo na tinakbo sa ospital si Police Brigadier General Torre. Ngayon, kung hindi po totoo yun at na-share po ni Manong Jason Sa at nag-ano lang siya, nag-wish namin, General Torre, na sana get well soon, ganon. Sana nasa mabuti kang kalagayan, sana malusog ka lagi. Hindi ko alam kung ganon po ang wish ni Manong Jason Sa at ngayon po ay nademanda siya. Ngayon, hindi ko po alam kung nademanda na o hindi pa. Basta't ang bali-balita, katulad po nito, si-share po natin ito po ay galing sa by Richard De Leon. Ayun po, Richard De Leon. Oh. Anong to, pahayagan to? Balita.com. Manila Bulletin ba to?
Basta't ano to, si General Torre ang balita dito. Si-share lang po natin ha. Ano lang po to, General Torre ha, nakakatakot naman. Ang tawag dito ay disclaimer. Disclaimer lang po ito. Magsasampa umano ng cyber libel case si Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Di ko po alam kung nagsampa na o magsasampa pa lang. Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang dating mamamahayag na si J. Idol Sonsa at dalawa pang vloggers dahil umano sa pagkakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa kanya. Sa ulat ng DC, yun nga po yung tinakbo sa ospital si General Torre at napagod daw si General Torre na na kaka-text back sa mga akala ng mga kaibigan niya, kaibigan niya, mga kamag-anak niya na gustong mangutang at mga kaibigan niya na gustong mangutang. Ito, mababasa po natin dito. Alam niyo, pag nagkakasakit kayo at alam nilang mayaman kayo, katulad ni General Torre, marami kang mga kaibigang magte-text sa'yo pag nagkakasakit ka, ganun. Pero pag mahirap ka, yung wala kang sinabi sa buhay, halimbawa, isa ka lang hamak na simpleng tao na walang may pagmamayabang, ay walang magte-text sa'yo. Pag ganun-ganun ka yung hinahabol mo na yung hininga mo, pag natigok ka, doon pa lang sila pupunta. O siyempre, para magsasakla gano'n, maglalaro ng tong eats gano'n, makikipagkape libre, kakain ng libreng hapunan, gano'n. Pero hindi naman ikaw ang pinuntaan nila doon. Chismis ang pinuntaan nila. Anong kinamatay niya? Yun po ang katotohanan ng buhay natin sa Pilipinas. So, ganun po ang nangyari kay General Torre at siya po ay lubhang na bahala at nabagabag dahil marami daw mga kaibigan, kamag-anak, pwedeng kaibigan, pwedeng kaaway na parang nag-alala para sa kanya. Ako rin po ay lubos na nag-alala kasi tao din si General Torre. Kung ano man ang nagawa niya doon sa KOJC, labas na ako doon. Pero yung pagkaka-hospital niya, labas din tayo doon na sana maging malusog siya. Pilipino din naman yan, tao din naman yan, di ba? Kung sa tingin nyo hindi tao si General Torre, ay mali po yan. Si General Torre po isang Police Brigadier General. Opo, yun. So, sa ulat ng DCWB Super Radio, kakasuhan daw ni Torre, sina Sonsa at dalawang vloggers kasabay ng kanilang ika-72 anibersaryo dahil daw sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon laban sa kanya gaya na lamang ng pagkaka-ospital daw niya. Yun. Kaya pag may na-hospital pong kakilala ninyo, huwag niyong ipagkakalat. Lalo na kung hindi ready o hindi pa sure. Ngayon, yung pagalimbawa, tigok na, o kaya lumabas na sa ospital, doon nyo na ipagkalat. Ganun yun. Huwag niyong ipagkakalat habang hindi pa confirm. Sa panayam naman ng ABS-CBN News, sinabi ng hepe na naapektuhan daw ang kanyang pamilya kaya magsasampa siya ng reklamo. May karapatan naman si General Torre. Isa siyang pulis, alam niya ang tama at tama. Alam niya yung tama. Tama, alam niya. Di ba? Ngayon, yung mga nag-post na ako'y na-hospital, na ako'y nagkasakit, I am going to file cyber libel case against them. Kasi tinatamaan kasi ang pamilya ko it's really a foul. Di ba? Halimbawa, di ba, merong hindi fake news, misinformation ang tawag dun. Hindi naman sa pag-make news yun. Halimbawa, si General Torre pala ay nagpatingin lang ng Almoranas. Halimbawa lang, nagpatingin siya ng Almoranas. Hindi na siyempre, may Almoranas, hindi ka makakatakbo, di ba? So, tinakbo siya sa ospital. Lumalabas yung Almoranas. May nakakita, ibinalita. Wag niyo ibabalita pag ganun. Pwede kayong cyber libel. Di ba? Pwede mo namang i-correct yun. Pwede mong i-correct. Tatawagan mo si Manong J. Sonsa. Manong J. Sonsa, hindi ako na hospital. Pwede bang pakitanggal mo yung post mo? Alam ko, mahal niyo ako. At wini-wish ninyo na maging okay ako. Di ba? Maging okay ako. Dito po mga ka-reaction, nabasa ko yun yung post ni Manong J. Sonsa. Yung may saba, ganun. Ngayon, dili saba, ganun. So ngayon, mga ka-reaction,
Ayaw po yun ni Police Brigadier General Diwata, Diwata, Torre. Ayaw po niya yun, mga kareaksyon, ha. So, dapat umiwas po tayo na magpo-post patungkol po kay General Torre kasi naapektuhan niyo yung pamilya niya. Di ba? Ganun yan. So, ibig sabihin, hindi ko alam kasi ang alam ko, freedom of speech, may limitasyon yan. Kung wala ka namang sinisira sa taong yun, at ibinalita mo lang na na-hospital dahil nakita mo sa social media na na-hospital siya, hindi pala siya na-hospital, pwede namang klaruhin yun na hindi siya na-hospital. Di ba? Ngayon, alam natin na hindi siya na-hospital. O, Manong Jason sa, paki-delete po at mag-post po kayo ng bagong post. Sabihin ninyo, mali pala yun, hindi pala na-hospital. Masyadong malisyoso yung nag-post na yun. Pero nirepost po ni Manong Jason sa. O, ngayon, ito pa, Kalatagan, Batangas, niyanig ng 5.4 magnitude din doon. Iba po yun. Hindi. Hindi kasama yun. Ibang balita yun, ibang balita. Nilinaw ni Torre na wala siyang sakit at kung may kumakalat mang mga larawan nasa ospital siya, ito raw ay minanipula lamang. Nakita ko po yung larawan, manipulated naman talaga. Hindi si General Torre po yun. Nakita ko yung larawan. Alam ko naman na maraming nagwi-wish na matitigok na si General Torre at yung mga tao na yung mga bad kayo. Huwag yung gawin sa kapwa nyo yan. Huwag mong gawin sa kapwa mo yung ginawa niya sa'yo. Di ba ganun yun? Kahit nararamdaman ninyo na si General Torre ay nang abuso. Halimbawa, hindi ko sinabi ng abuso si General Torre. Halimbawa, naramdaman ninyo na may inabuso si General Torre. Nasaktan kayo, nasaktan. Ngayon, mamatay ka na, sana matigok ka na, sana magkaroon ka ng almuranas, sana magkaroon ka ng almuranas sa leeg, sana magkaroon ka ng almuranas sa kilikili, sana magkaroon ka ng almuranas sa... Huwag pong ganun. Masama po yun. Dapat i-wish pa rin natin siya ng good. Pag binato ka raw ng bato, batuin mo ng tinapay. Yung tinapay, yung pinaglutuan ng tinapay na lang. Bad yun. No revenge. Dapat no revenge. So, mali po yun, no? Mali yun. So, yung cyber libel ay isa pong seryosong kaso yan. Pwede kang ma-cyber libel case. Ganun yun. Samantala, wala pang reaction, tugon o pahayag si Sonsa hinggil sa isyong ito. Di ba? Sabi ni Manong Jason sa, no reaction. Ganun. Manong Jason sa, nakademanda ka raw, didemanda ka raw ni Police Brigadier General Torre. Torre, sabi ni Manong Jason sa, no reaction. Ganun, no reaction. Ano pa? Wala na ba? Yun. Si BBM yun. So, mga ka-reaction, ito yung masasabi natin hindi dapat, no? Hindi dapat nangyayari ito na halimbawa, mali. Yung pinost ni Manong Jason sa mali. Halimbawa lang, mali. Akala niya na hospital si Police Brigadier General Nicolas Torre. Nagtalo na sila. Yes! Wag ganun. Wag yung never wish heal or masamang wish sa kapwa mo. Hindi ganun yun. Maling-mali yun. Dapat, halimbawa, narinig natin, itinakbo sa ospital si PNP CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ay, bakit kaya? Ay, sayang naman ang taong yun. May potential pa naman. Ganon, dapat ganon na sasabihin nyo. Ay, pinakikinabangan pa naman ng gobyerno yun, di ba? Ang galing niya maghanap ng mga taong nagtatago. Tapos, okay siya. Mabait naman. Wala siyang problema. Sumusunod siya sa kanyang amo. Yun po ang pagkakamali ng bawat isa, no? Sumusunod lamang si PNP CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre sa kanyang higher ups. Sa kanyang boss. Sino man yung boss niya, hindi ko alam. Pero alam ko, sumusunod lang yan. Trabaho lang ang ginagawa niya. So, hindi ko po kinakampihan dito si Police Brigadier General Nicolas Torre. Doon lamang po tayo sa tama.
Nasaktan tayo, nasaktan kayo, sa nangyari sa KOJC, nasaktan ng marami, nagkamali, di ba? O si Pangulong Duterte, nagsampa siya ng reklamo laban kay Abalos, tsaka kay, hindi ko alam, hindi po ako sure, PNP CIDG Director Police Brigadier General Torre. Di po ba ganun yun? Magsampa kayo ng kaso. Magsampa kayo ng reklamo sa korte. Huwag niyong pe-personalin yung tao. Di ba? Si PNP CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre. Huwag niyong pe-personalin. Ako, sa totoo lang, siyempre, Duterte ako. Duterte supporter ako. Pero, di ba, tinakbo sa hospital si Police, hindi ko na General Torre, hindi ko wini-wish na itatakbo ka sa hospital at matitigo ka na. Hindi ko wini-wish yun. Gusto ko umaba pa yung buhay mo at maging malusog yung pangangatawan mo. May pamilya ka di ba? Kaya lang, maraming Pilipino, Police Brigadier General Nicolas Torre, III, talagang hate ka nila. Hate ka nila. Hindi ko lang bakit hate ka nila. Okay naman, mukha ka namang Pilipino, mukha ka namang mabait. Sa totoo lang, mukha ka mabait. Parang ayos kang kainuman. Kaya lang, hindi ko alam basta sila sa'yo. Imbier na sila sa'yo. Di ba? Ganyan lang. Huwag mong expect na lahat ng tao magugustuhan ka. Police Brigadier General Nicolas Torre, III. Kasi halimbawa man na si Manong Jason ay nakapag-post siya na ganun, kausapin mo na lang. Oo. Mas mamahalin ka pa ng tao nun. Mas maiintindihan ka nila, ay napakabait ni Police Brigadier General Torre. Kahit na ganun, hindi niya tinuloy yung kaso, kinausap niya kami na tumigil na, trabaho lang yung ginagawa ko, walang personalan, may nag-uutos lang sa akin, ganun lang talaga ang trabaho, yung nature ng trabaho namin bilang pulis. Pero hindi ko desisyon na magdala ng stethoscope doon, hukayin yun, o lusubin yun. Utos din sa akin. Di ba? Ganun yun. Dapat ganun ang explain ni Police Brigadier General Torre para makuha niya yung hearts and mind ng mga tao. Ipaliwanag din niya na hindi yung hukayin ko pa yan, maghuhukay pa kami, talagang maghuhukay. Parang, alam mo, yun lang ang narinig ko kay Police Brigadier General Nicolas Torre, na agitated na yung taong bayan, galit na yung taong bayan, hindi pa niya alam kalmahin yung taong bayan. Yun lang ang nahalata ko sa kanya, lalo niyang iniinis. Tingin ko lang yun parang lalong naiinis yung tao sa kanyang pagsasalita. Di ba? Oo, maghukay pa kami. Narinig ko yun isang araw maghukay pa kami. Oo, hukayin namin. Parang, alam mo yun, parang nasaktan na, na-insulto na, di ba? Nagalit na yung taong bayan, may mga taong bayan na nagalit, at lalo mo pa silang iinisin, lalo mo pa silang gagalitin, no? Yun lang dapat, marunong din si Police Brigadier General Nicolas Torre. Total, nasa posisyon ka na, yung pinapangarap mong estrella dito sa yung balikat, nasa yun na, bilang isang Police Brigadier General kayo, no? Kasi dapat tangan-tangan mo yung pagiging general mo Di ba? Tangan-tangan mo, hawak-hawak mo yung pagiging general. Ngayon, kukunin mo na lang yung mahalin ka ng taong bayan. Yung makita sa'yo yung kababaang loob, yung humbleness, yung magpakita ka ng true love sa kanila. Siyempre, bait naman ni General Torre, naintindihan namin ngayon. Naintindihan namin si General Torre, trabaho lang sa kanya. May nag-uutos, 'di ba? Galing sa taas. So wala siyang hindi siya susunod ka lang, 'di ba? Susunod ka. Kaya nga siya na-promote, 'di ba? Sumusunod. Ang kulang na lang kay General Torre, yung mahalin siya ng taong bayan. Yun lang ako, unsolicited advice yun. Kung ayaw mo, wag. Kung gusto mo, okay, bahala ka sa buhay mo, General Torre. Kasi bahala kami sa buhay namin, di ba? Ganun yun. Pero yung may mga sa'yo, didemanda mo, kasi nasa public public figure di ba? Halimbawa, lahat na nagsabing si Pangulong Duterte, ang dami niyan. Didemanda niya lahat yan. Tapos nagsalita ng masama patungkol kay Pangulong Duterte. Ikaw, magnanakaw ka, mamamatay tao ka, ikaw, ganun, ikaw, ganun, wala. Sabi ng Pangulong Duterte, okay, peace be with you. Di ba? Kahit yung mga anak niya, sinabi ni Sara Duterte, kaya ko kasi politician ako
Kaya lang, itong mga tauhan ko dito sa opisina ng OBP, hindi sila politician, kaya hindi nila kaya yung pinagdadaanan ko. Di ba? Kaya naman protective na protective siya. Talagang pinoprotect po niya yung mga tauhan niya doon sa Office of the Vice President. Yun lamang, no? Public figure ka, General Torre, kasama yan sa trabaho, kahit ano pa yan. Ngayon, kung limbawa, masyado ng malisyoso yung post, pwede. Pero yung pinost nila na nakaiga ka dun sa kama at dinimanda mo yung nag-post, hindi ko alam, baka ano yun. O baka baka na-carried away si General Torre. O baka may nag-utos din kay General Torre na idemanda si Jason sa. Tanong lang, di ba? Tanong lang to, General Torre, may nag-utos ba sa'yo may nagutos ba sa'yo na idemanda si Jason sa? Tanong lang ha. Wala? Okay. O pagitanggal po sa yung nagutos sa record in aid of the legislation. Di po ba mga ka-reaction? Kaya yan, pag nagpo-post kayo ngayon, huwag kayong magpo-post ng na-hospital si General Torre kasi naintindihan natin ngayon na apektuhan po yung pamilya niya. Ganun yun. Di ba? Ganun yun. So, hindi ko alam, basta ganun na yun. Si Manong Jason, sasanay naman yan. Si Manong Jason, kahit i-demanda mo araw-araw yan. Kahit i-demanda mo araw-araw yan, sanay yan. O, di ba? O, yun, ganun na lang. O, magkano kaya hingin niya? Di ba? O, ito, si Atty. Salpanelo, ha? Pag-usapan po natin si Atty. Salpanelo, kung ano po yung masasabi niya doon sa didisbar daw. Ididisbar daw ang Pangulong Duterte, tatanggalan daw siya di umano ng lisensya. So ito po, pakinggan po natin. Good morning po, Pamela Vasquez po of Teleradio Servicio. Kay Atty. Panelo po, ay hihingi lang po ng reaction, although Atty. Conti and Conference can also comment on this. But Sec. Panelo, yung reacts lang po regarding dun sa disbarment complaint na inihain po kay former PRRD sa SC po kaninang umaga. Can we get reaction? Anong basis na ang disbarment? Wala pa po sinasabi so far, pero ang gusto po nila ay, ang nag-file po ay yung mga victims daw po ng EJK and Human Rights Advocate. And yun nga po, gusto nilang ipa-disbar or tanggalan po ng lisensya bilang abogado si PRRD. Hayaan na natin yung kung saan sila nag-file. Sila mag-resolve yung mga complaints nila. Pero on your camp po ba, confident po ba na madidismiss yung case regarding this po? So, hindi ko alam kung anong magiging desisyon. Ayan siya na mag-iimbestiga sa disbarment. We'll leave it to them. Kausap niyo po ba si PRRD about that, sir? Hindi pa. Nung magkausap kami, kasi I was in Davao the night before. Wala pa yun. So hindi namin napag-usapan. So hindi pa rin po siya? Ang napag-usapan namin, what is happening in the country, ayaw niya ng bloodshed, sana raw magbago na yung administrasyon, magkaroon tayo ng pagkakaisa lahat, ayaw niya na ng mga impeachment, tuloy-tuloy na lang yung trabaho ng gobyerno. So, But let me respond to Kong Castro's statement that kailangan ma-disbar because of the extrajudicial killing involvement. Number one, no court has yet to convict the former president of any crime involving these so-called extrajudicial killings. So wala na kagad basis. Number two, yun naman pagmumura niya. Yung pagmumura naman niya, if you notice, it's an expression of outrage. Outrage lang yan. So wala namang ano doon. Unang-una, hindi naman siya na umamin. Matagal ko nang pinalawan. There never was an admission that he killed people. Ang sinasabi niya, pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo. Pero bang preba na pumatay siya? Wala. Pag tinanong mo siya, yung death squad na sinasabi niyo, sino sila? Ewan ko. Hindi ko naman tinanong mga pangalan nila. Alam niyo yung sinasabi niya, death squad? Yun yung mga kriminal na pinag-intriga-intriga niya para sila magpatayan. Wala siyang pinapatay. In other words, if you're making him accountable for a crime, he has not committed any crime. And assuming that he has committed a crime, you have to prove that beyond a reasonable doubt para maging accountable ka. That is the only time you can file a disbarment charge against a member of the bar. So we're confident po na talagang madidismiss ito. Wala yan. Attorney, follow. Di ba? Wala yan.
So, ibig sabihin, si Atty. Sal Panelo, yan, expert po yan, ha? Yung inaayin nilang ang disbarment o pagtanggal sa lisensya, naku po. Ilang taon na ba si Pangulong Duterte, bakit gusto niyo pantanggalan ng lisensya yan? Sa palagay ba ninyo, pag natanggalan ng lisensya kay Pangulong Duterte, yan, wala naman. Hindi naman siya nagpa-practice ng law. Narinig nyo lang na sasama siya doon sa tinatawag na legal team ni BP Sara sa impeachment. Natakot kayo kagad di ba? Natakot kagad yung mga kalaban. Parang umaray kagad no? Kaya itong mga kalaban na to, wala matatakutin sila. Tapos pag may gagalaw ang Pangulong Duterte, antimano, inaano nila, sinasalangsang nila. So ngayon mga ka-reaction, mga peti, nakakaawa minsan yung galawan ng mga kalaban. Yung mga galawan ng mga komunista, nakakaano pati yung mga paring pari, maraming pari dyan di ba, nauubos na kayo mga Katoliko. Mga pumupunta sa protestante, pumupunta sa kung saan-saan, sa born again, nagiging ibang-ibang relihiyon na, yung mga Katoliko, umaalis na sa pagiging Katoliko, minsan dahil din sa mga pari. Dahil din sa mga pari na hindi naman nila nakikita yung Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Yung mga pari, yung Christ-like attitude o yung Christ-likeness na bilang isang pari, hindi naman namin ine-expect na yung pari magiging perfect. Hindi naman. Yung ano lang, yung decente. O di ba? Decency. Di ba? O paano? Halimbawa, yung may tagasunod si Sara Duterte. Tapos si Sakampari, ayaw mo. Si Sara Duterte, hayagan mo sinabi sa madlang people na hayaw mo si Sara Duterte. Ngayon, imbes na napupuno yung simbahan kapag nagmimisa ka, lahat ng mga sinaktan mo, dahil ayaw mo si Sara Duterte, ng hayagan, hindi na magsisimbang mga yan. Ay, walang ya. Yung pari na naman dyan, yung anti-Duterte, yung pinapa-impit si Sara, magsisimba ko dyan, wag na lang. Wag na lang. Wag na lang yung pari na yun. Dating addict. 15 years daw siyang addict. Tapos ngayon hindi na addict. Pero mukha pa rin addict, di ba? Hindi naman po mukhang addict. Pakitanggal po sa record yung mukhang addict in aid of the legislation. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito, makikita po natin mga ka-reaction na talagang masyado po yung mga pari na talagang wala na sa hulog. Hindi, marami tayong mga Katolikong mga ka-reaction dyan. Ano pong masasabi nyo sa mga paring masyadong nagpapahalatang, masyado silang nagpapahalatang mga komunista? Mga madreng komunista. Diba? Hindi ko naman alam, may sabi-sabi lang na may pari daw na sympathizer ng mga komunist, sympathizer ng mga makakaliwang grupo, mga nahuli pang araw na mga mother-father na mga mga mother tsaka father. Diba? Kaya dito mga reaction ako personally lang personal opinion ko lang ito, yung mga pari, sige, gawin niyo anong gusto niyo. Magwelga kayo, mag-rally kayo, maggano kayo, di ba? Umalis na lang kayo sa pagka-mother-father nyo. Di ba? Wala na naman yung epic ko. Anyway, mga ka-reaction, yun lang iniistorbo pa si Idol Sal Panelo. Ito naman po, usapang masturbation naman tayo ngayon. Usapang hindi, totoo po to. Usapang masturbation to. Si Bobong Marcos, tsaka si Risa Ontiveros, po sila yung paano yung masturbation. Yung usapang masturbation. Hindi ko alam kung ano yun Basta pakinggan po natin. I was asked last Thursday on what my opinion was on sex education in schools. And I stand by my answer that sex education is extremely important. When I was talking about sex education, I remembered our sex education when I was in school. At ang itinuro sa amin ay anatomy. What is the anatomy of male and female reproductive systems? Naalala ko pa, nanood kami ng video ng mga cell na nagdi-divide para maging baby.
Yun ang tinuro sa amin. Kailangan talagang malaman ng mga kabataan yan. However, over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979. And I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. Because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. I'm a parent and I'm a grandparent. So I feel very strongly about this. So, let me be very, very clear. I still believe that sex education, in terms of teaching kids the anatomy of the reproductive systems of male and females, is extremely important. The consequences of early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. And I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Thank you. Thank you, Mr. President. Yun po pero pakinggan po natin yun si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros yata, meron siyang say pagdating po dun sa tinatawag nilang reproductive sex education. Teka lang, nandito yun eh. Hanapin natin si Risa. Saan ka Risa? Risa. Wala dito. Hanapin natin doon sa isang video, mga ka-reaction. Hanapin natin sa isang video nung nagsalita po si Risa Hontiveros in regards, pagdating po dyan sa sex education. Maganda po yung sinabi ni Risa Hontiveros doon. Ito po pakinggan po natin ito. Ito na. Ito na po. Ayan na. Tingnan nyo So, ito na po si Madam Risa Hontiveros kung ano pong sagot niya dito sa usapang masturbation. Abhorrent to me. And I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Wala naman pala ba't i-amen mo pa? Nagkasagutan na si Madam Risa Hontiveros tsaka si Sir Bobong Marcos. Nagkasagutan po. Dapat magkita yan. Yung silang dalawa lang mag-uusap. Yung walang tao, walang camera, walang security, wala lahat silang dalawa lang. Tapos merong red wine and cheese para maganda ang usapan nilang dalawa. I-revise nila, relax na relax ang usapan, di ba? Wala nang candlelight. Hindi, lang po, ang masasabi ko lang dyan, hindi ko pa nabasa yung batas
At pag-aaralan ko pa po ng talagang seryoso yung batas na sinasabi nila patungkol dyan. Mantakin mo yan, magkakasagutan yung dalawang yun. Anyway, mga reaksyon, tama naman doon si President Bongbong Marcos. Tama siya doon. Pero pinapasinungalingan po ni Senador Risa Hontiveros na may ganong nangyari, di ba? Walang nangyari. Wala pong nangyari ganon. Basta't walang ganong nangyari, okay? Anyway, mga reaksyon, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating Reaction TVPH video. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang ating video, mga kareaksyon. Syukran. Duterte! 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 Duterte!